Mga ka-DIY, update nga lang pala dun sa ating solar setup dito sa laundry shop, yung 3 kilowatt na grid tie inverter Solis. So ito na yung solar panel. So isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na 590 watts TCL mga ka-DIY. So ayan no, gumagana na nga pala to. Medyo na late lang kasi na-install ko yung inverter ay September. Nakabit ko yung solar panel March na. Naging busy tayo mga ka-DIY at saka syempre kinulang din sa budget. Pero ayan, working na to 1 week mga ka-DIY. Siya nga pala, i-compute natin ilan ba yung ideal na power output natin at ilan yung actual na nakukuha natin sa inverter. Mamaya ipakita ko sa inyo sa loob. Siya nga pala sa setup na to, hindi to yung pinaka best na location kasi tingnan nyo naman, nagtataasan yung bahay. Ayan o. So napapaligiran po tayo ng mga second floor na building at third floor. So yung pinaka peak ko dito nag-i-start from 10 PM to 3 PM. Yun lang talaga yung maganda yung harvest niya mga ka-DIY. Tapos ayan o, naharangan pa nitong yero. Bahagya, kita nyo yung shadow. So ayan. So hindi ko pa sure kung baka tabasin ko to mga ka-DIY eh. Kaso harang kasi dyan para hindi mabasa eh. Baka tabasin natin. Try ko na lang. Pero ayan. So punta tayo sa loob. Ipakita ko yung actual harvest ngayon. Ngayon ay 2:30 PM mga ka-DIY. So ayan mga ka-DIY. Ito na yung ating Solis inverter. Nakikita nyo yung ating actual harvest ay 1,190 watts. So generating 1.2. Nasa 1.2. Tingnan natin yung total daily output niya. Ngayon ay 2:30 PM na ha. So yung solar panel natin ay nasa 150 watts, 7 to 8 amps. DC2 wala, DC3 wala yan. Grid voltage, harvest, frequency. So total energy. Total na to mula nung kinabit. So today nasa 7 kilowatt. Tapos kahapon nasa 7.2 kilowatt mga ka-DIY. So ilan ba dapat yung actual talaga natin base dun sa ating solar panel? So compute natin mga ka-DIY. So kung meron akong 590 times 4 kasi apat, meron tayong 2,360 watts times 4 sun hours. So sa daily output natin, ang ideal or typical output natin ay 9.4 kilowatt. So ang nakukuha natin kahapon nga 7.2. Sa ngayon nasa 7 na tayo. So expected ko naman na mas mababa talaga dyan kasi nga pinakita ko sa inyo na obstruct tayo ng mga kapitbahay, third floor at saka second floor, yung mga firewall nila, tapos yung yero pa mga ka-DIY. Pero may nilagay din akong AC sensor dyan na Wi-Fi monitoring. Ito nga pala mga ka-DIY oh. So tama naman no, nasa 1.2 rin yung nakikita natin dito na output power niya. Ayun no, 1.2. Ito yon mga ka-DIY. So tingnan natin yung daily output niya for the last 6 days. Ito na yung app, nag-load na, mabagal kasi yung internet. So nakikita nyo, yan yung ating harvest solar curve. So makikita nyo dyan around 9. So 10 talaga yung medyo mataas na yung ating harvest. So nag-late na siya nag-i-start. O makita nyo ba ang baba? Kasi nga natatakpan siya. So pakita natin yung ibang araw. So ayan no. So ayan ay 6, mahina siya. Tapos 9 talaga nag-i-start. 9, 10. Tapos biglang mawawala na yan ng 3, 4. Wala na mga ka-DIY. Sa iba yan, meron pa dapat yan. Kaso meron nga tayong obstruction. May mga shadow galing sa kapitbahay. Kaya hindi talaga best yung nakukuha ko. Pero malaki na rin yung nakukuha natin ha. Ang average talaga natin mga ka-DIY, tingnan nyo tong yung buong buwan natin. Simula nung kinabit ko, unang araw 9.18 kilowatt, tapos 7.7, 8.58, 8.7, 8.46, 7.2, tsaka 7.1 na ngayong araw. Itong mga araw na to medyo may ulap kaya bumaba mga ka-DIY. Pero yung best nyo talaga, ayan, halos 9 kilowatt per day. So malapit-lapit pa rin naman dun sa ideal target natin na 9.3 o tama 9.4 kilowatt mga ka-DIY. So kung ang average natin daily ay 8.5 times natin yan sa 30 days,
So meron tayong ma-harvest na 255 kilowatt hour mga ka-DIY. Magkano ba yon in total savings? So ang presyo dito ay 15.65. Naka-submeter kasi. So nasa 4,000 yung ideal na magiging savings ko this month mga ka-DIY. So tingnan natin kasi depende pa rin naman yan sa araw, kung maulap o dire-diretso lang. Ngayon kasi March, kaya maganda talaga yung harvest, matirik yung araw natin mga ka-DIY. Kapag tag-ulan at maulap, syempre bababa yan mga ka-DIY. So ayun lang, kung interested kayo gawin tong setup na to, andito naman yung link nung ginawa ko siya mga ka-DIY, yung first video natin. Kasi yung second part naman, madali lang yun, ilagay nyo lang yung solar panel tapos isi-series. May mga video na rin ako about doon kung paano gawin. And then ayun, goods na. Kasi grid tie to, sobrang simple lang nito mga ka-DIY. Walang battery kasi. So rekta lang yan sa AC sa bahay. So ayun lang mga ka-DIY. Thank you for watching.